Suspecha ng ilang residente ng Isla Puting Bato sinadyang pagkakatupok ng kanilang mga bahay nitong Biyernes. Ang Philippine Ports Authority o PPA na siyang may-ari ng lupa, itinanggi ang pagkakadawit sa trahedya. Balitang hatid ni Isay Reyes. Ilang araw nang palaisipan sa mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kung muli pa ba silang makapagtitirik ng kanilang bahay sa lupain ng Philippine Ports Authority o PPA. Dahil doon sa tuwing may makakakita sa kanilang may mga bitbit na materyales, pinipigilan umano sila ng mga tauhan ng PPA na maipasok ang mga ito. Kahapon, inarkila raw ang kuliglig ni Bernardo Sumikad ng isa niyang kapitbahay. Doon isinakay ang mga kahoy na sana'y gagamitin para sa pagpapatayo muli ng bahay. Una, humarang sa amin yung gwardiya. Saan daw dadaling ako? Doon sa break. Ngayon, sabi naman ako, kinausap na kaagad ng may-ari ng kahoy. Sabi hindi daw pwede, pinagbawal. Dumating din yung PPA na sila daw inuutusan lang sa mataas na bawal daw ang kahoy. Ipasok doon kahit isang piraso. Hindi talaga pwede yan na pagbawalan nila kasi paano yung mga tao dyan? Magpapaulan na lang yan? Noong Biyernes, habang nilalaman ng sunog ang Isla Puting Bato, isang babae raw ang lumapit kay Kagawad Bong Parce na tila nanginginig at takot na takot sa mga nasaksihan nito. Kitang-kita ko kung paano sinunog. Yung time nga na yun, tapos may isang lalaki na lumapit, sinampal yung babae. Okay, ang ginawa ko, doon sa mga tanod na kasama ko, noong time na yun, pinabantayan ko yung babae. Pero pagdating sa pulisya, tikom na daw ang bibig nito. Kaya lalong hindi tuloy maialis ang haka-haka ng mga residente na baka may kinalaman nga ang PPA sa insidente ng sunog. Umamin ng PPA na pinipigilan nga nila ang muling pagtatayo ng mga bahay doon para na rin daw sa kapakanan ng nakararami. Pero mariin nilang pinabulaanan na may kinalaman sila sa nangyaring sunog. Malayo na gawin naman ng PPA yan. Hindi naman siguro, bakit naman tayo aabot ng gano'n na para lang anong unang-una, pag-iisip lang ng hindi tama yun kung sa English yan, deranged mind yan. Para saktan mo yung kapwa mo, susunogin mo. Sana din na kung sino man ang mga tigapakinig, maintindihan naman din sana nila na yung lugar na nangyari, kung saan man nangyari, tinatawag na natin na commercial area na kailangan mong protektahan para sa kapakanan din ng ibang tao. Kasi kung sila napagbigyan mo nga, okay, yung mga nakarang taon, pinayagan muna namin sila na doon. Pero na-compromise din namin yung safety ng mga riding public. Kasi kung sumadsad na yung Negros, kunwari, God forbids, paano? Sino sisisin? Hindi kami pa rin. Kasi paano sasadsad? Paano nga? Yung silk na, yung dumi at lahat, doon na napupunta. Ang Manila Fire Department, wala pa raw natatanggap na complaint na magdidiin sa PPA. May naririnig lang kaming balita na may nag-aaway, kaya lang, wala namang gustong tumayo. Ang tumayo lang talaga na witness natin is si Mr. Romy Paa. Base sa statement ni Romy Paa na nakuha ng Manila Fire Department Intelligence and Investigation Branch, posibleng sumiklab ang sunog sa kandilang pinaglalaroan ng isang bata. Bata lang po naglaro ng kandila. Sinindihan ng mga bata ng lighter at hindi alam ng mga magulang na naglaba doon sa baba. Sa itaas sila, yung mga bata, yung Sa ngayon, ang tiyak ay inaayos na ang magiging relokasyon ng mga residente na sunugan. Nakikipag-dialogue tayo sa National Housing Authority na kung maaari, mabigyan natin sila ng malilipatan. Isay Reyes, GMA News.